Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin. Kahirapan, isa sa pinakamatinding problema ng ating lipunan ngayon. At bawat taong lumilipas, parang hindi nababawasan ng mga kababayan nating lugmok sa kahirapan. Ang simbahan matagal nang inaasahan bilang takbuhan ng mga mahihirap. At bakit naman hindi? Kung si Jesucristo mismo ang naging pangunahing tagapagtanggol ng mga inaapi at tinataboy ng lipunan. Ang tanong ngayon, sa paglaganap ng kahirapan, saan matatagpuan ang simbahan? Ako po si Noel Cabangon. Sabay nating alamin kung ano nga ba talaga ang papel ng simbahan sa buhay ng mga mahihirap. The problem in the church is basically a problem of the priesthood. Walang political agenda ang simbahan. The father of the family is like the priest in that domestic church. Sabi nila, ang katawan ay para sa estado, ang kaluluwa ay para sa simbahan. Ang tanong, yung kaluluwa at katawan bang yan ay pwede mong paghiwalin? Separation is never an option. Kung matibay ang pamilya, matibay ang bayan. Nung naparito si Jesus, hindi naman niya sinagip yung kaluluwa ng tao eh. Yung sinagip niya yung konkretong nagugutom, konkretong nawawalan ng pag-asa, konkretong taong may sakit. Ang pari, ayon sa turo ng Vatican II, ay ganoon maging gabay parang pastol, lalo na ng mga mahihina at mga iniiwanan ng lipunan. There's no perfect priest. There's no perfect bishop. There is no perfect diocese. Ang pagiging Katoliko ay hindi taliwas sa pagiging Pilipino. The pains, the anxieties, the concerns of modern man are also the pains, the anxieties, the concerns of the church. There are often occasions when we have to make a stand to help the country. May iba't ibang mukha raw ang kahirapan. Ngunit kahit saan mo ito tingnan, sa harap, sa likod, o maging sa tagiliran, madali mo itong makikilala sa ating lipunan. Makikilala mo ang kahirapan sa mukha ng mga taong walang ligtas at disenteng tirahan. Kung tinitirhan namin doon, ganun din, parang dito, tahimik. Kaya lang, pag tag-ulan, doon kami nahirapan dahil kailangan namin magtulay. Dahil minsan hanggang baywang tubig, hanggang tuhod. Palagi kami nangangamba pag umuulan, bumabagyo. Ganun. Mahirap ang mga bata pumasok sa school. Dahil nadudulas sa tulay namin, minsan kawayan dalawa. Mahirap. Makikilala mo ang kahirapan sa mukha ng mga taong walang hanap buhay at permanenteng pinagkakakitaan. Yung parang hindi namin makakaya na pag-aralin, pagtapusin mga anak namin sa high school. Dahil sa hirap ng buhay, walang pagkakakitaan ng pera. Dahil sa kawalangan ng trabaho. Nagsara ang kumpanya. Ang mga anak ko rin, hindi pa kasi nagtatrabaho ng araw na yun. Sa amin pa rin nakasandal ang time na yun. Kaya yun. Makikilala mo ang kahirapan sa mukha ng mga taong mailap ang katarungan at sa mga taong nakabilanggo na sa paglayay walang katiyakan ng kinabukasan. Mahirap isipin. Iiwanan mo yung pamilya mo, tapos ikukulong ka, wala ka namang kasalanan. Napakahirap. Pagkatapos, ang hirap mag-adjust. Yung pagkain mo, kakainin mo yung hindi mo nakakain mula nang isinilang ka. Kaya, hindi man natin kilala si Mang Boy, Aling Let at Aling Delia, siguradong kilala na natin ang kahirapang tila nakatatak na sa kanilang mga mukha. Isang markang taglay din ng maraming Pilipino sa ngayon.
Kadalasan, ibinibintang na ang simbahang Katoliko raw ang nagpapalaganap ng kahirapan. Simbolo kasi ito ng kahirapan at pagdurusa ni Jesus na nagsabing, "Pasanin mo ang iyong krus at sundan mo ako." Kaya raw ang mga tao, lalo na yung mahihirap, hindi nagsisikap sa buhay ay dahil tinuturo na lang daw ng simbahan o ng pananampalataya na magtiis, magtiyaga, ganon. Tapos, kapag ikaw ay nagtiyaga, kahit hirap na hirap ka, maghintay ka sa pag namatay ka sa kabilang buhay ay meron ka namang gantimpala, may langit, may kaluwalhatian na ibibigay sa iyo. Ang simbahan ay tila isang opyo, isang drogang humahalina sa mahihirap na kalimutan at tanggapin na lamang ang kanilang mga pagdurusa at kahirapan. Kung hindi mawawasto yung pag-iisip na parang ang kahirapan ay sige ganyan na lang, tanggapin na lang, kahit na meron namang magagawa para baguhin ang sistema, para maging mas makatao, makadiyos, makabayan, ay mahalaga na mamulat ang mga tao doon sa ating misyon na pwede naman pala natin baguhin ang sitwasyon, hindi lang para sa ikabubuti natin, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Ano nga bang tunay na sanhi ng kahirapan? At tila kahit anumang gawin ng mga pamahalaan, ng mga NGOs at mga mamamayan, ay lalo pang dumarami ang mga mahihirap sa ating paligid. Parang kung may sugat ka, di ba? May sugat ka. Ginamot mo yung sugat, pero hindi gumagaling yung sugat. Kasi meron palang ibang dahilan yung pagkakasugat na yan na hindi naman nagagamot. So, ganon din yung kahirapan. Meron dahilan ang kahirapan. Maraming dahilan. May structural, may political, may cultural, may social. Lahat, samot-sari. Kasi napaka-multifaceted ng problema ng poverty. Kailangan tong i-address eh. Kasi, paano magkakaroon ng pagbabago pag hindi mo in-address yung dahilan ng poverty? Kahit na sino man ang iyong tanungin, sari-sari ang sagot na iyong makukuha. Ang isa, sasabihin sa ekonomiya. Ang iba naman, iuuwi sa politika. Para sa simbahan, iisa lamang ang sanhi nito. Napakasalimuot at napakalalim na problema ng kahirapan sa ating bansa. Masasabi natin na ang lahat ng ito ay nagmumula sa pagiging makasalanan ng mga tao. Sa tingin ko, ito yung pinakaugat ng problema ng kahirapan sa ating bansa. Yung mga epekto at bunga ng kasalanang pansarili ay nagiging mas malawak, mas malalim, umaabot sa mas maraming tao at lumalaganap sa buong lipunan, sa buong bansa. Kaya't dalawa ang antas ng paggalaw ng simbahan sa paglutas sa problema ng kahirapan. Ang isa ay sa antas ng individual at ang kanyang buhay pananalig. Nagsisikap ng individual na isabuhay sa kanyang ganang sarili ang mga utos ng simbahan sa pagtutupad ng mga kautusan ng Diyos. At ang pangalawa, sa antas ng lipunan kung saan gumagalaw ang simbahan sa pang-araw-araw na buhay ng kanyang mga kasapi. Dito makikita ang tunay na layunin ng simbahang kumiling sa may hirap at tulungan silang maghanap ng lunas sa kanilang kahirapan. Nang buuin ang Second Vatican Council, umigting ang tungkulin ng simbahan na magkaroon ng aktibong papel sa buhay ng mga sawimpalad at maralita sa lipunan. Ang pari, ayon sa turo ng Vatican II, ay ganoon maging gabay, parang pastol, lalo na ng mga mahihina at mga iniiwanan ng lipunan, yung mga nakalimutan na, no? Hindi na ginagabayan. Kaya meron tawag nga na preferential option for the poor. Merong pagkiling. No? Kung ang puso mo umiibig, merong siyang mas pinipili na ibigin ang mga mahihirap. Hindi dahil mas mabuti sila o mas kaaya-aya, kundi dahil sila yung may pangangailangan ng pag-ibig at paggabay. The poor are the favorites of God. And the poor always have a very, very special
attention spot in the heart of God. The church must live with the poor and live poor among the poor. Number one, ang simbahan kasi ay pagpapatuloy ng incarnation, the Word made flesh. So, and the Word dwelt among us. So, hindi magiging totoo ang simbahan kapag hindi siya nakipamayan kasama ng mga dukha. Ngunit sa kabila ng pagkiling ng simbahan sa may hirap, bakit kaya tila hindi pa rin maibsan ang kahirapan ng marami nating kababayan? Pero may kahirapan kasi na hindi pinipili ng iba, pero parang imposed, ipinapataw sa kanila ng isang sistema na mali at makasalanan. At sa bandang huli nasisira yung tao, yung dangal ng tao. Doon ang misyon ng simbahan. Kaya ang simbahan kumikiling, tumutulong sa mga biktima ng kahirapan ay dahil doon sa uri ng kahirapan na parang hindi naman nila pinili. Kabilang dito ay yung mga institusyon, mga grupo, at iba't iba pang mga kaayusan na nagpapalaganap ng kasalanan sa isang mas malawak na paraan na hindi nagagawa ng individual. Halimbawa, isang gobyerno na nangaapi o sumusupil sa mga karapatan ng mga tao, isang kagawaran ng bansa, isang departamento halimbawa na kumukupit sa mga kayamanan ng mga tao bilang kapalit ng mga serbisyo na dapat ibigay ng sangay na ito. Yung trust ng simbahan sa problema ng kahirapan sa ating paligid, it should be liberational also. Titingnan natin ano ba yung mga struktura ng lipunan na hindi tumutulong upang yung dignidad ng tao ay maitaguyod natin. And we must destroy those structures so that people will be truly free. Kinakailangan ng isang pagtugon, hindi lamang sa individual na antas, ngunit sa panlipunang antas din. Isang leader at kinikilalang simbolo ng simbahang Katoliko ang nanguna sa pakikibaka upang puksain at gibain ang mga estrukturang hindi nakatutulong sa mga mamamayan na maigpawan ng kanilang kahirapan. Alam nating lahat na revolusyonaryo nga ang ating arsobispo sa larangan ng politika. Pero saan kaya nanggagaling ang kanyang tapang na manghimasok sa ating pamahalaan? Ito daw ay nakaugat sa kanyang masugid na pagkiling sa mga mahihirap. At ramdam na ramdam ng mga maralitang taga-Maynila ang pagmamahal niya para sa kanila. Isang pinakamahalagang naging kontribusyon ni Cardinal Sin para sa itataguyod ng mga mahihirap ay yung kanyang naging papel sa pagbabago ng ating mga maling sistema, lalo na sa politika. What we are afraid of has happened. Truth has become a victim of immoral people. Kasi kung meron mang nagpapahirap sa mga mahihirap na hindi napapansin pero tunay na nagpapahirap, ay yan yung maling sistemang politikal na punong-puno ng graft and corruption, no? Yan parang hindi napapansin na nang-aapi ng mahirap, pero yan ang talagang nakakaapi sa mga mahihirap. The darkness of our morning has come to an end. Natatangi ang katapangan ng kardinal na itaguyod ang mga dukha laban sa mga maling patakaran ng gobyerno na lalong nagpapahirap sa kanila. Ito ay nag-uugat sa kanyang malalim na pag-unawa at pagmamahal sa kapwa na kinamulatan niya sa kanyang ina. Kinukwento niya sa akin na galing sa nanay niya. Kasi yung nanay niya is a Spanish mestiza na Spanish-Filipina. No? And meron silang tindahan sa silong ng kanilang bahay, Chinese store. And regularly, nagpapaluto yung nanay niya ng lugaw o ulam para sa mga mahihirap. Pagkatapos pinapakain nila sa kanilang bahay yung mga mahihirap. Pagkatapos magpakain, ay tinuturuan ng dasal, tinuturuan magrosaryo. Doon daw niya natutunan yung attitude na yon, yung attitude towards the poor.
Nang hirangin siyang arsobispo ng Maynila noong 1974, isinapuso palalo ng kardinal ang pagtulong sa mga mahihirap. Ang Caritas Manila ang naging instrumento ng Archdiocese upang maipalaganap ang Ebanghelyo at maghatid ng tulong at kalinga sa mga mahihirap. It was organized 1953 by the late Cardinal Rufino Santos, who was then Archbishop of Manila, because he wanted the poor to be assisted. Si Jaime Cardinal Sin ang nakaisip na baguhin ang pangalan ng programa mula sa Catholic Charities sa Caritas Manila. Siya rin ang nagpasimuno na upang lubos na matulungan ang mga mahihirap, higit pa sa relief goods at donasyon ng kinakailangang ibigay sa kanila. There are two approaches to a problem. One is charity and the other is developmental. When you are sick and you have no money to buy medicines, we help you buy the medicines. That's the charity side. But at one point, you cannot always keep on asking for money to buy medicines. You must have the capability to buy these medicines. And what do you need in order to buy these medicines? You need a job. Mula pa noong 1974, bumuo ng iba't ibang programa ang Caritas Manila upang itaguyod ang kapakanan ng mga mahihirap. Maraming kabataan ang nabigyan ng scholarship at nagpatuloy ng kanilang pag-aaral. Marami ring pamilyang squatter ang nabiyayaan ng sariling tirahan. Ngunit sa kabila nito, napansin ng Caritas na patuloy ang pagdami ng mga taong dumudulog sa kanila. Dahil dito, itinatag nila ang Parish District and Empowerment Program o PADE noong 1988. PADE is actually a combination of our experiences. When in 1988 we said we must show the church how we can build communities, empower people to decide for themselves, to determine their future. We went into building communities, and then we saw that the parish must also be engaged in empowerment so that they can also guide these communities towards their dreams. That was why it was called the Integrated Christian Community Development Program. Sa pamamagitan ng PADE, magkatuwang ang simbahan at ang laiko sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga programang magpapaunlad sa kabuhayan ng mga mahihirap sa buong parokya. Kasi ang Caritas, hindi niya kayang abutin lahat yan. Ang lahat ng nangangailangan. Pero kung ang parokya ay magiging malakas sa kanyang serbisyo, mas maraming maaabot. Nagpupulong din ang mga tao sa pamayanan upang tukuyin at tugunan ang kanilang mga suliranin at pangangailangan tulad ng sa edukasyon, hanap buhay at kapaligiran. Bali yung Integrated Christian Community Development, ang main objective is to parang i-model sa mga parish how they can go into more developmental approaches to addressing the issue of poverty. Kasi di ba nasanay na yung mga tayo na medyo dole out yung approach sa pagtulong, relief lang siya o pagka mayroong calamity, saka lang pumapasok ang tulong ng simbahan. Pero yun, through the integrated community development approach, mas long-term yung, at saka proactive yung pagtugon dun sa pangangailangan na may hirap. Sa lahat ng ito, tinitiyak ng Caritas Manila na habang tinutulungan ng PADE ang mga mahihirap, ay igagabay din nila ang mga ito sa wastong daan tungo sa paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Starting from a spiritual intervention, getting to know more about God and worship, it can be a start also for people to start helping themselves. And I think it's a better way to start helping themselves because they know it's all based on the gospel. Modista si Angelita Macuana o Alinglet at naninirahan dito sa Noveleta, Cavite sa loob ng 2 taon. Dati siyang squatter. Nakatira sa isang barong-barong sa Taguig. Tahimik at simple lang ang buhay niya doon. Pwera na lang kung malakas ang ulan at halos lampas baywang ang baha. Ganun pa man, hindi nawala ng pag-asa si Aling Let. Patuloy siyang nangarap na magkaroon ng sariling bahay balang araw. Isang araw, dumalo si Aling Let sa isang pagpupulong ng PADE sa kanilang parokya. Kasama sa pinag-usapan doon ang isyu ng lupa at pabahay. Kasi palaging pinag-uusapan namin sa meeting na
palupa, wala pang bahay, lupa. Di, nung malaman namin na, mura lang, yun. Nagsikap kaming makasali. So, sila yung mga grupo na through our empowerment program na-organisa at dahil ang karaniwan na problema na nakita nila based on community analysis and planning ay yung pabahay talaga, yung kasiguraduhan sa paninirahan. Kaya sa pamamagitan ng pagpaplano, pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya, na pagpasyahan na pagsama-samahin yung mga persa ng mga grupong ito. Kasi maliliit, yung iba kasi, di ba, mga gilid lang ng ilog, gilid ng tulay, ganyan. Maliliit na mga kapamayanan yan. Ang programang Pabuhay ng PADE ang nagbigay buhay sa matagal ng pangarap ni Aling Let. Bali, yung mga residente dito sa Pabahay ng Pabuhay, itong association is called Pinagsama-samang Lakas ng Pabuhay Incorporated. So, kaya sila pinangalanan din Pinagsama-samang Lakas kasi galing ito sa iba't ibang communities na inorganisa ng Caritas. Swerte naman si Aling Let at isa siya sa mga nabigyan ng maliit na lote sa isang compound sa Noveleta. Unang hakbang na yon sa katuparan ng kanyang pangarap. Dahil nangangarap kami magkabahay, karoon ng sarili. Yun. At saka may mga scholarship ang Caritas. Umpisa sa elementary. Naipasok ko ang isang anak ko. Nung makakuha kami dito, hindi naman agad-agad bahay. Naghanap din ng magtatayo ng bahay para utangin din namin. Buwan-buwan, hulugan din namin. Di nagtagal, nakalikom ng sapat na halaga si Aling Let upang maipatayo ang kanyang pangarap na bahay. Tinulungan din sila ng Caritas na makakuha ng bridge financing para mabili yung lupa. So, technically, nasa pangalanan ng asosasyon yung lupa. Pero itong lupa na ito ay nuhulug-hulugan pa rin nila doon sa nag-bridge finance sa kanila para sulong yung proyekto ng pabahay para sa mga beneficiaries. Dito medyo kampante ng konti na di katulad noon na pagbaha, talaga matataranta ka. Dito hindi gaano. Masarap pakiramdam na mayroon ka ng kahit parang nagre-renta ka pa lang, balang araw magiging amin. Yun. Isang pangarap na masaganang buhay ang nagtulak kay Delia Sanorho na lisanin ng Pangasinan at manirahan sa isang squatters area sa Leverisa, Manila. Ngunit di nagtagal, dumating ang demolisyon at giniba ang kanilang tirahan. Lumipat si Aling Delia sa isa pang barong-barong sa San Felipe. Karamihan ng tao dito, walang mga hanap buhay, mga asawa. Ngayon, kaya financial pinag-uusapan. So, hindi ng kahirapan sa makawala ng mga kumpanyang pinapasukan ng mga asa-asawa. Kaya minsan mga ibang tuloy mga kabataan, nagbobate na lang. Palasak mang sabihin, isang kahig, isang tuka ang buhay ni na Aling Delia at ng kanyang pamilya sa San Felipe. Ngunit nagbago ang lahat ng ito nang matuklasan niya ang PADE program ng Caritas. Nakilala ko ang Caritas sa pamamagitan ng simbahan. Pumunta ang social worker ng Caritas Manila sa social worker ng simbahan ng San Felipe. And then San Felipe, bumaba sa area, naghanap ng mga beneficiaries. Isa kami sa nakuha. Ang tulong na binigay dito sa amin sa area namin ang bigas na nanggagaling sa ibang bansa. May counterpart na 4 pesos sa 1 kilo para hindi puros dole out. Ang pagbibigay ng pagkain ay unang hakbang lamang ng pagtulong ng Caritas. Kasunod noon ay ang pagtutuon ng pansin sa iba pang pangangailangan tulad ng hanap buhay at edukasyon. Ito ang layunin ng employment program ng PADE, partikular ang mga job fairs nito. Binubuo ang mga job fairs para sa tulad ni Aling Delia. Dito, tinitignan ng mga kumpanyang inaanyayahang makilahok ang kakayahan ng bawat miyembro ng parokya na nais makakuha ng disenteng trabaho.
Sa trabaho kasi merong minsan job pero na dumarating dyan yung mga trabaho na nangangailangan. Binababa rito sa area namin. Binibigyan kami ng mga papel para mag-apply mga iba. Dati sa mga iba kasi yung bumabagsak sila mga interview. Tapos sa mga medical ganyan, bumabagsak sila. Tsaka pag nakakapasok naman, pagdating doon sa kumpanya pinapasukan, parang hindi yata nila kaya. Karapatan sa wastong oras. Okay? Pero kasing halaga ng pagbibigay ng trabaho, ginagamit din ng Caritas ang mga job fair upang turuan ang mga nakikilahok tungkol sa kanilang karapatan bilang mga empleyado. Kasama na rin dito ang mga turo ng simbahan tungkol sa trabaho. Pinamumulat namin sa lahat na ang sinasabi ng Panginoon, pangalagaan ninyo ang aking mga gawa dahil ito ay para sa kabutihan ng lahat at hindi ng iilan. So hindi lang ito charity, hindi lang ito pagtuturo ng pananahi, ng pagmamasahe, o pagbibigay ng trabaho. Ito rin ay pagmumulat. Ngayon, nagtatrabaho na si Aling Delia sa kanilang parokya. Mahirap pa rin ang kanilang buhay, ngunit nagpapasalamat na siya at natutugunan na ang marami sa kanilang mga pangangailangan. Kasi iniisip ko kaya ako tumutulong, kaya pumunta ako sa Paris. Sa atin, hindi lang laki ng tulong na ibinigay sa amin, suportang ibinigay sa amin. Yung parang tumatanaw ako ng utang na loob, ganun ba? Para kay Aling Delia, masaya na ang buhay ngayon at ang kinabukasan ay punong-puno ng pag-asa. Kaya malakas sa akin yung nararamdaman ko sa simbahan, ganun. Parang tulong ba, kung wala siya, wala rin yung lakas namin. Ganun. Nasa kanya, siya ang nagbibigay ng lakas sa amin. Para yung lumakas at mataguyod yung pamilya. Nagsimula ang kwento ni Mang Boy Lahoy nang gabing kumain sila sa labas ng kaibigan niyang papunta na sana ng Amerika. Pumunta kami sa isang restaurant. And then, mga alauna, lumabas kami, kanya-kanya kaming uwian. Pagkatapos nun, mga alas 7 ng umaga, may sumundo sa aming pulis, sa akin. Meron daw itatanong sa akin. So, sumama naman ako. Pagkatapos, pagdating namin dun sa munisipyo, may kaso kami. Murder case. So, hindi na ako nakauwi noon mula noon. Isang taong inilagak si Mang Boy sa Manila City Jail bago nilitis ang kanyang kaso. Bagamat sumumpa siya na walang sala, nasintensyahan pa rin siya ng panghabang buhay na pagkakakulong sa Muntinlupa na lumaon ay naging 15 taon na lamang. Di nagtagal, napag-alaman niyang sumama na sa ibang lalaki ang kanyang asawa. Sapat na yon upang gumuho ang lahat ng pag-asa at kahulugan ng buhay para kay Mang Boy. Natitira lang sa aking kalooban yung hinanakit. Gusto ko maghiganti. Gusto ko yung patayin yung mga taong naging dahilan na ako ay nakulong. Yun lang ang gusto ko. Pagkatapos hanggang dalhin nga ako sa munti, yun pa rin ang baong ko. Yan na lang ang dahilan ko para gusto ko pang mabuhay para maghiganti. Yun lang. Ang bilangguan daw ay dapat na makapagpabago ng isang tao. Ngunit hindi may tatangging nakakabawas din ito ng pagkatao. Kasi dito, pag talagang napaloob ka, iba't ibang kultura makukuha mo dito sa loob ng bilangguan. Kailangan maging matigas ka. Ha? Kailangan talagang ang postura mo dito, lagi kang, kumbaga sa hindi ka paagarabyado. Dahil dito sa bilangguan, hindi ka pinalalambot lalo kang tumitigas. Si Freddy Mercado ay isang bilanggong politikal noong panahon ng diktadoryang Marcos. 15 taon siya sa bilangguan at noong mga panahong iyon, umaabot sa mahigit na 4,000 katao ang nakakulong sa Muntinlupa. Ngayon, umaabot na ito sa mahigit na 4,600 katao. At tinatayang 65% dito ay lubos ang kahirapan at di na kayang magbayad ng abogado upang isulong ang kanilang kaso. Marami dito sa mga nakakulong ay hindi tumatakbo yung kanilang kaso. Matatagal ang mga trial nila, tapos yung iba walang abogado. Alam mo, dahil na rin sa dami ng mga kasong hinahawakan ng mga West, yung mga korte, masikip na,
Tapos nandiyan na yung mga problemang kaakibat nun, no? Yung tubig, yung espasyo, yung ventilation, pati na yung amoy, at yung mga kailangan, halimbawa, pag nagkakasakit, yung gamot, tapos yung budget niya, lalo na sa pagkain. So, yan yung mga kondisyon na talagang, pag nakita mo yung kalagayan ng mga bilanggo dito sa loob ng kulungan, pag hindi ka pa naman naantig sa puso mo yung kalagayan, sasabihin mong hindi ka nga Kristiyano. Sabi ng iba, tila lalong sumisikip ang bawat selda dahil kasama mong nakapiit ang kalungkutan, ang pagkaburyong at kawalan ng pag-asa. Halong inip, suya, inis, talagang yung kawalan ng pag-asa, yan ang malaking mga bagay na talagang lalo nagpapahina no, sa kalagayang moral ng mga nakakulong. Dahil lalo na kung talagang wala kang kasalanan at dahil doon sa takbo ng pagdinig sa korte, no, yung justice na ganyan, lalo lang bumibigat ang mga problema nila. Ngunit isang araw, tila may munting sinag na tumagos sa siwang ng madilim at ng gigitatang pader ng New Bilibid Prison. Nakapasok sa bilangguan ng Prison Justice and Development Program ng Caritas Manila upang magsabog ng liwanag, tulong at pag-asa sa mga bilanggo. While you are there, ang concern ng simbahan kung ikaw ay nakakulong, ikaw ay tao, no? You are a human person with all the needs aside from yung kaso mo, kamusta ba? Kamusta ang treatment while you are in prison? Kamusta yung pamilya mo? If you are a breadwinner, what happens to your family? Dahil sa programang ito ng Caritas Manila, nagkaroon si Mang Boy ng bagong pag-asa. Sabi ko itong mga taong ito, hindi ko kilala, hindi ko kamag-anak ito. Ngayon ko lang nakilala ito. Pero pinapahalagan nila ang buhay ko. Bakit hindi ko simulang pahalagahan ko ang buhay ko? Unti-unti, may pumapasok sa akin. Mayroon pang Diyos na dapat kong paniwalaan. Kung wala ka ng kaibigan, wala na nagmamahal sa iyo, mayroon pang Diyos. Layunin ng Prison Justice and Development Program ang paunlari ng uri ng pamumuhay ng mga preso sa loob ng bilangguan. Sa pamamagitan ng Integrated Pastoral Program, mayroon tayong worship, may education, may service at saka temporalities. Tapos meron tayong dinagdagdag ngayon yung advocacy para pangalagaan yung mga karapatan ng mga inmates. Tapos titingnan yung mga pagkain kung hindi tama. Tapos yung worship, ito yung nagpapalaganap din ng tungkol sa religious activities. Sila yung sila na mismo mga inmate ang namamahala sa mga religious activities sa jail. Pari na lang dinadala. Ang choir, taga rito, lector, mga inmate. Ang isang pinaka-vision namin sana sa jail ay maging isang small Christian community ito, no? Katulad ng mga BEC natin sa mga parokya, no? Kasi ang jail ay isang komunidad, no? So, sana yung mga nandun are able also to, not only to pray together, to share their life together, pero ang bawat isa ay nagtutulungan, no? Kamakailan, nakumpleto na ni Mang Boy ang kanyang 15 taong sintensya. Paglaya, agad siyang namasukan bilang Correctional Community Development Officer ng Caritas Manila. Aniya, handa siyang tumulong at magbigay ng pag-asa sa ibang mga bilanggo. Wala na naman akong pinaghinayangan sa lahat ng wala na akong hinanakit. Ang sa akin, kung sinira man ng tao ang aking pagkatao, tinityak ko naman, binuo ng Diyos ang aking kaluluwa. Para sa oras na kaharap ko siya, buo ako. Sa mga kwentong buhay ni na Aling Let, Aling Delia at Mang Boy, lumilitaw ang isa sa pinakamahalagang papel ng simbahan sa buhay ng mahihirap, ang tagapaghatid ng pag-asa. Ang PADE, ang Prison Justice and Development Program, at iba pang programa ng Arsobispo ng Maynila ang naghahatid ng kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga maralita. Kapag umibig ka sa mahirap, umiibig ka sa kanila dahil lamang tao sila eh. Hindi ka umiibig sa isang mahirap dahil meron kang pakinabang na, may makukuha kang pera, meron kang makukuhang donasyon, meron kang makukuhang kotse o fringe benefits. Kaya yung pag-ibig sa mahirap, tinuturuan tayo na ibigin ang lahat ng tao. The church has become a bringer of hope
for people who are hopeless. Makita nila na meron pa palang pag-asa. Kasi meron pang nagmamahal sa amin. Meron pang nakikisa sa amin. At alam namin na hindi kami bababayaan ng Diyos. The Cardinal always says, the poor is still with us. We have many, many poor. We have to do more. And when he says doing more, it's not just helping the poor. It's also getting more people to help the poor. Because it's the only way we can bridge the gap between the rich and the poor. Sa lahat ng mga ito, mainam na tanungin, kaya ba ng ating pananampalatayang buwagin ang mga istruktura sa lipunan na patuloy na nagpapahirap sa ating mga kababayan? When the church confronts sinful structures, it should be a fruit of prayer. When the church challenges people to be better, it is also a fruit of prayer, because I myself have experienced the mercy of God. That is why I can challenge you to be better. And with conversion, we say together, Lord have mercy. We are a community of sinners. So prayer is always the companion in whatever the church does. We all have the same mission, and that is to bring the kingdom of God on earth. And I don't think there's any point of disagreement, di ba? If we only accept that we are all called to be His stewards, not only of His natural resources, His creations, but most especially of His people. Sa bigat at lalim parang wala nang kalutasan ng problema natin ng kahirapan. Pero gaya nga ng sabi ng Kardinal, nasa puso ang kalutasan nito. Hinahanap-hanap natin ang simbahan sa mukha ng kahirapan. Di kaya nasa atin bilang miyembro ng Sansinukuban? Ako po si Noel Cabangon. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Courageous prophet, bold in proclaiming the truth, steadfast and unwavering in bringing God's love and hope. A prophet among us is rare, like stone mined from the deep, but God has blessed us and favored us with a prophet in our midst. Through 2 peaceful revolts, our pastor has led us safely, holding our hands firmly as we walk through the dark valley. We have a prophet in our midst, a pastor and friend among us, a patriarch and brother with us, a priest and pastor
the cardinal, I may say.